Ang malakas na buhos ng ulan ay parang walang katapusang mga luha mula sa madilim na kalangitan ng Maynila. Bawat patak na bumabagsak ay isang paalala ng kalupitan ng gabi. Sa isang makipot at madilim na eskinita, kung saan ang amoy ng nabubulok na basura at basang semento ay naghahalo, dalawang maliliit na anino ang magkayakap upang labanan ang lamig. Sila sina Lia at Mia Kambal, na kapatid na ang tanging pag-aari na lamang sa mundo ay ang isa't isa. Nanginginig si Mia hindi lamang dahil sa basang damit na nakadikit sa kanyang payat na katawan, kundi dahil na rin sa gutom. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang tiyan, isang tunog ng matinding pagkagutom na hindi na kayang itago. Ikinahiya niya ito at lalong isiniksik ang muka sa balikat ng kanyang ate. "Shh, ayos lang yan," bulong ni Lia habang mas hinihigpitan ang yakap sa kapatid. Sa boses ni Lia, may pilit na katatagan, isang tapang na hinuhugot niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso para lamang kay Mia. "Konting tiis na lang, Mia. Makakahanap din tayo." Ngunit ang mga salita ay hangin lamang. Ilang oras na silang naglalakad, nagbabaka sakaling may mag-abot ng kahit kapiraso ng tinapay o ilang barya, pero wala. Ang mga taong naglalakad sa kalsada ay nagmamadali itinatago ang kanilang mga sarili sa ilalim ng mga payong at tila hindi sila nakikita. Para silang dalawang multo na naligaw sa mundo ng mga buhay. Mula sa kanilang kinatatayuan tanaw nila, ang isang gusaling nagniningning na tila isang palasyo sa gitna ng kadiliman. Iyon ang tanghalang Legran. Ang mga gintong ilaw nito ay tumatagos sa makapal na ulan ng akit nangungutya. Bawat bintana ay nagpapakita ng karangyaan, mga taong nakasuot ng magagarang damit, mga alahas na kumikinang, at mga ngiting hindi pa naranasan ng dalawang bata kailanman. "Tingnan mo, Lian," sabi ni Mia, na nanginginig ang boses, itinuturo ang teatro. "Ang ganda." Hindi karangyaan ang nakita ni Lia. Nakita niya ang init. Nakita niya ang pagkain. Nakita niya ang isang pagkakataon, gaano man kaliit. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang mapangahas at halos kabaliwan. Hinarap niya ang kapatid, hinawakan ang magkabilang balikat nito at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. "Pupunta tayo doon." Namilog ang mga mata ni Mia sa takot. "Saan sa teatro, Lia? Hindi tayo pwede dyan. Tignan mo ang itsura natin." Itinuro niya ang kanilang maruruming damit at mga paang walang sapin. "Papalayasin lang tayo. Kakanta tayo." Mariing sabi ni Lia, ang determinasyon sa kanyang boses ay sapat na para patigilin ang panginginig ng kanyang katawan. "Kakanta tayo para sa pagkain. Magaling kang tumugtog ng piano at magaling akong kumanta. Baka sakaling may maawa." Ang takot sa mukha ni Mia ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Pero nakakahiya. At kung sigawan nila tayo, mas nakakahiya ang mamatay sa gutom, Mia. Sagot ni Lia, ang mga salita ay kasing talim ng malamig na hangin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kapatid. Ang kamay ni Mia ay parang yelo, ngunit ang pagkakahawak ni Lia ay mainit at puno ng paninindigan. "Hindi tayo susuko. Halika na." Walang nagawa si Mia kundi magpahila sa kanyang ate. Magkasama silang lumabas mula sa madilim na eskinita patungo sa maningning na liwanag ng tanghalang Legran. Bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat pagtama ng kanilang mga paa sa basang kalsada ay nag-iiwan ng maliliit na marka ng putik. Nang makarating sila sa harap ng malaking pintuan, nagawa sa salamin at tanso, saglit silang natigilan. Mula sa loob, isang alon ng init ang dumampi sa kanilang mga balat, kasabay ng mahinang tunog ng musika at tawanan. Para itong isang ibang mundo. Isang mundo na hindi para sa kanila. Nag-alinlangan si Mia, ngunit si Lia sa huling hininga ng katapangan ang nagtulak ng pinto. Pagpasok nila, tila huminto ang lahat. Ang mainit na hangin sa loob ng lobby ay tila isang mainit na yakap, ngunit ang mga tingin ng mga tao ay kasing lamig ng yelo. Ang mga bulungan
ay nagsimula kaagad. Ang mga mamahaling pabango ay tila nasusulasok sa amoy ng kanilang basang damit. Hindi pa sila nakakarating sa gitna ng isang matangkad na gwardiya na may mukhang tila laging nakakunot ang noo. Sa inis, ang humarang sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang sinusuri sila mula ulo hanggang paa. "Hoy, anong ginagawa ninyo rito?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na lobby. Hindi ito lugar para sa mga pulubi alis. Nagyelo si Lia at Mia sa kanilang kinatatayuan. Sinubukan ni Lia na magpaliwanag, itinaas ang kamay. "Ginoo, gusto lang po sana naming..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang malupit na galaw, itinulak ng gwardya si Mia. Nawalan ito ng balanse at bumagsak sa isang maitim na sanaw sa makintab na sahig. Ang malamig at maruming tubig ay lalong bumasa sa kanyang damit. Narinig ang mahihinang hagik-gik mula sa ilang panauhin. Ang eksenang yon ang sumira sa kung anumang natitirang pag-asa sa puso ni Mia. Humagulgol siya, hindi dahil sa sakit ng pagkabagsak, kundi dahil sa kahihiyan-hiyan. Naningkit ang mga mata ni Lia. Isang galit na hindi pa niya naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Mabilis niyang tinulungan ang kapatid na tumayo. Hinila niya ito palayo sa pinto, palayo sa mga mapanghusgang mata, pabalik sa malamig na yakap ng ulan. Pinunasan niya ang mga luha ni Mia gamit ang manggas ng kanyang damit. Nanginginig pa rin ang kapatid niya, hindi na lamang sa lamig, kundi sa takot at sakit. Tumingala si Lia sa matayog na gusali. Ang mga gintong ilaw nito ngayon ay tila nangungutya sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Ngunit sa halip na sumuko, isang bagong determinasyon ang tumigas sa kanyang puso. Niyakap niya ang kapatid at bumulong ng may bagsik na para lamang sa kanilang dalawa. "Hindi sa pintong ito," mariin niyang sabi. Ang kanyang hininga ay nagiging singaw sa malamig na hangin. "May iba pang paraan. Hahanapin natin." Habang nilalamon ng ulan at kahihiyan sina Lia at Mia, sa labas, sa loob naman ng tanghalang Legran, sa pinakamataas na palapag, may isang mundong hindi abot ng lamig. Ang opisina ni Ricardo Legran ay isang santuwaryo ng katahimikan at karangyaan. Ang ilaw mula sa isang eleganteng lampara ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa malapad na mesang gawa sa mahogany, mga estanteng puno ng libro at makakapal na karpet na lumulunod sa bawat yabag. Nakatayo si Ricardo, nakatalikod sa pinto at nakatingin sa malaking bintanang salamin kung saan tanawang kumikinang na syudad sa kabila ng walang tigil na ulan. Ngunit hindi ang tanawin ang kanyang tinititigan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit at makintab na bagay, isang lumang brotse na hugis bituin. Dahan-dahan niya itong hinahaplos gamit ang kanyang hinlalaki. Bawat haplos ay tila nagbabalik ng isang alaala, isang sakit na hindi kailanman naghilom. Maria. Ang pangalan ay isang bulong lamang mahina. Pasapatak ng ulan, ngunit para kay Ricardo, ito'y isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang brotseng iyon ang huling regalo niya sa babaeng pinakamamahal niya bago ito naglaho na parang bula at hindi na muling nagpakita. Hindi na niya natiis ang bigat sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang opisina at nagsimulang maglakad sa mga pasilyo ng teatro. Sa oras na yon ng gusali ay halos walang tao maliban sa ilang empleyadong naghahanda para sa pangunahing pagtatanghal. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang alingawngaw ng kanyang mga sapatos sa nagniningning na sahig. Bawat sulok ng gusaling iyon ay may dalang multo ng nakaraan. Naaalala niya ang tawa ni Maria sa rehearsal hall, ang boses nitong pumupuno sa entablado, ang paraan ng pagkinang ng mga mata nito sa ilalim ng mga ilaw. Huminto siya sa may pasukan ng pangunahing bulwagan at tiningnan ang malawak at walang taong entablado. Sa kanyang isipan, malinaw na malinaw pa rin ang imahe ni Maria na nakatayo sa gitna kumakanta ng isang awit
na para bang para lamang sa kanya. Ngunit ang alaala ay mabilis na naglalaho at ang naiiwan lamang ay ang malamig na katotohanan ng kanyang pag-iisa. Samantala, sa kabilang panig ng dambuhalang gusali, ang determinasyon ni Leah ay nag-aalab na tila isang apoy sa gitna ng bagyo. Basang-basa at nanginginig, hinila niya si Mia palayo sa pangunahing pasukan at sinimulan nilang libutin ang teatro. "Hindi tayo aalis, Mia. Hindi hanggang sa makakain tayo'n mariing," sabi ni Leah. Habang naglalakad sila sa tagiliran ng gusali, napansin nila ang isang mas maliit na pinto. Hindi ito kasing gara ng nasa harapan. Ito ay simple lamang at gawa sa bakal, at mula sa siwang nito ay may mainit na hangin at ingay na nagmumula sa loob. May ilang empleyadong lumabas mula roon, nagtatawanan habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga trabaho. Sa kanilang pag-alis, hindi nila naisara nang maayos ang pinto. Iyon na ang pagkakataon. Dito, bulong ni Leah. Maingat siyang sumilip sa paligid. Nang masigurong walang nakatingin, hinila niya si Mia patungo sa pinto. "Dali bago pa may makakita sa atin." Mabilis at tahimik pumasok sila sa loob. Ang bumungad sa kanila ay isang magulo at maingay na mundo ang backstage. Mga taong nagtatakbuhan, may bitbit na mga kable kasuotan at mga kahon. Ibang-iba ito sa marangyang lobby. Ito ang puso ng teatro kung saan ang lahat ay abala. Sa sobrang gulo, walang sino man ang nakapansin sa dalawang maliliit na batang basang-basa na gumagapang sa gilid. Ngunit habang papalapit sila sa isang kanto, isang grupo ng mga musikero ang biglang lumiko. Nanigas sa kinatatayuan ng magkapatid. Ang kanilang mga puso ay tila umakyat sa kanilang mga lalamunan. Ito na ang katapusan. Sa bilis ng pag-iisip, itinulak ni Leah si Mia sa likod ng isang tumpok ng malalaking kahon na ginagamit para sa mga props. Sumiksik sila sa madilim na espasyo, pinipigilan ng kanilang mga hininga. Dumaan ang mga musikero sa kanilang tabi, nag-uusap at nagrereklamo. "Laging mainit ang ulo ni Maestro Gregorio," sabi ng isa. "Akala mo kung sinong magaling." Nakahinga sila nang maluwag nang mawala na ang mga ito. Mula sa kanilang pinagtataguan, sumilip sila. At doon sa unang pagkakataon, nasilayan nila ang backstage na papunta sa entablado. Ang mga nakakasilaw na ilaw, ang matatayog na kurtina, ang mga instrumento na kumikinang. Para itong isang panaginip, isang mundong gawa sa mahika na hindi nila sukat akalain na totoo. "Ang ganda!" Halos walang boses na sabi ni Mia, namimilog ang mga mata sa pagkamangha. Sa isang saglit nakalimutan nila ang gutom at ang lamig. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang naputol. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa kanilang pinagtataguan. Dahan-dahan silang napatingala, ang takot ay muling gumapang sa kanilang mga ugat. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap nila, nakasuot ng asul na uniforme ng janitor at may hawak na walis. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa katandaan at ang kanyang mga mata ay malalim, tila nakita na ang lahat ng kwento ng teatro. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Tumayo lamang siya roon, nakatitig sa dalawang bata na nanginginig sa takot at basa sa ulan. Sa kanyang mga mata, walang pandidiri, walang galit. Ang nakita nila ay isang bagay na matagal na nilang hindi nakikita mula sa isang estranghero awa. Inilagay ng matanda ang kanyang kulubot na daliri sa kanyang mga labi, isang malinaw na hudyat na manahimik sila. Ang takot sa mga mata ni Leah at Mia ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka. Hindi ito ang reaksyong inaasahan nila. Walang sigaw, walang banta. Tanging isang pares ng mga matang nakikita sila. Tunay na nakikita sila, hindi bilang dumi, kundi bilang dalawang batang nangangailangan ng tulong. Sumenya si Mang Jose. Gamit ang kanyang ulo, itinuturo ang isang madilim na pasilyo na hindi nila napansin kanina. Nag-alinlangan ang magkapatid,
ngunit may kung anong awtoridad at kabaitan sa kilos ng matanda na nag-udyok sa kanilang sumunod. Dinala sila ni Mang Jose palayo sa maingay na backstage sa isang bahagi ng teatro na tila matagal nang nakalimutan. Huminto sila sa harap ng isang mabigat na pintong kahoy. Kinuha niya ang isang bungkos ng mga susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanila. Ang silid ay isang bodega. Sa ilalim mismo ng entablado, puno ng mga luma at nakatambak na kasangkapan, mga sirang instrumento at mga rolyo ng telang pinaglipasan na ng panahon. Ito'y isang lugar ng mga bagay na kinalimutan at sa gabing iyon, ito ang naging kanilang kanlungan. Isinara ni Mang Jose ang pinto at ang ingay mula sa labas ay biglang naglaho. Tanging ang mahinang tunog ng kanilang mga hininga ang naririnig. "Huwag kayong matakot," sabi ng matanda sa mahinang boses. "Ako si Jose. Ano ang pangalan ninyo?" "Ako po si Lia at ito po ang kapatid ko si Mia," sagot ni Lia habang mahigpit pa ring hawak ang kamay ng kapatid. Umupo si Mang Jose sa isang lumang baul at tiningnan sila. "Alam kong gutom na kayo." Umalis siya sandali at bumalik na may dalang supot. Mula roon inilabas niya ang 2 piraso ng tinapay at isang botelya ng tubig. Simple lamang ngunit para sa magkapatid ito'y isang piging. Walang pag-aalinlangang tinanggap nila ang pagkain at nagsimulang kumain ng mabilis. Habang pinapanood sila ni Mang Jose, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. "Bakit kayo napunta rito mga inengkong?" tanong niya. Sa pagitan ng mga subo, ikinuwento ni Lia ang kanilang balak. "Gusto po sana naming kumanta. Para po sa pagkain, pinalayas po kami sa harap." Tumango si Mang Jose na tila naiintindihan ng lahat. Tinitigan niyang mabuti si Lia. "May naalala ako sa'yo," sabi niya. "Sa tindig mo sa ningning ng mga mata mo kapag nagsasalita ka tungkol sa musika. May isang mang-aawit dito dati, matagal na panahon na. Mahal na mahal din niya ang entabladong ito. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit ang alaala ay malinaw sa kanyang isipan." Nang matapos silang kumain, hinarap sila ni Mang Jose nang may kaseryosohan. "Maari kayong magtago rito pansamantala," sabi niya, "ngunit sa isang kondisyon, kailangan ninyong manatiling tahimik. Walang lalabas sa silid na ito, maliban kung kasama ako. Delikado dito, maraming mga matang mapanghusga." Mabilis na tumango ang magkapatid, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ngumiti ng bahagya si Mang Jose at lumapit sa isang malaking bagay sa sulok na natatakpan ng puting kumot. Dahan-dahan niyang inalis ang takip. Bumungad sa kanila ang isang luma at eleganteng piano. May alikabok ito at ilang gasgas, ngunit buo pa rin. "Ito," sabi niya habang nakatingin kay Mia. "Narinig ko ang sinabi ng ate mo. Marunong ka raw tumugtog." Namula si Mia at umiling. "Kaunti lang po. Sa isang sirang piano sa dati naming lugar." "Subukan mo," mahinang sabi ni Mang Jose. Nag-aalangan man lumapit si Mia sa piano. Hinaplos niya ang mga teklado na parang isang sagradong bagay. Pagkatapos ay umupo siya at nagsimulang tumipa. Isang simpleng himig ang kanyang tinugtog-piyok at wala sa tono dahil sa kalumaan ng instrumento ngunit may puso. Si Lia naman ay nagsimulang umawit sa tabi niya isang malungkot na kanta tungkol sa pag-asa. Sa isang sandali, ang bodega ay napuno ng musika, isang musikang puro at totoo. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang nabasag. May mga yabag na papalapit mula sa labas ng pinto. Malalakas at nagmamadaling mga yabag. Nanigas ang lahat. Mabilis na itinayo ni Mang Jose sina Lia at Mia at itinago sila sa likod ng matataas na tumpok ng tela. Sumenya siyang huwag silang gagalaw. Ang boses ng isang lalaki ay marahas na tumawag mula sa labas. "Jose, nasaan ka, matandang hukluban?" "Si Maestro Gregorio,"
Bulong ni Mang Jose, sa sarili bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Bago pa siya makalabas, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tila may mabigat na bagay na bumagsak. Ano yon? Sigaw ng maestro. Sinamantala ni Mang Jose ang pagkakataon. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at sumigaw. Pasensya na po, maestro. May nahulog lang po akong mga balde. Lilikumin ko na po. Narinig nila ang pag-ungol ng maestro sa inis. Wala kang ginawang tama. Bilisan mo dyan. Pagkatapos ang mga yabag ay unti-unting naglaho. Nakahinga ng maluwag si Mang Jose at isinara muli ang pinto. Hinarap niya ang nanginginig na magkapatid na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Seryoso ang kanyang mukha. Nakita ninyo, sabi niya sa mahinang boses. Iyon si Maestro Gregorio, mabalasik ang taong yon. At ang lagi niyang kasama, si Madam Consuelo, ay mas malala pa. Para sa kanila ang teatro ay para lamang sa mayayaman at perpekto. Galit sila sa anumang uri ng gulo o dumi. Lumuhod siya upang maging kapantay nila. Makinig kayo sa akin. Kailangan ninyong mag-ingat ng husto. Dito muna kayo. Gabi-gabi, dadalhan ko kayo ng pagkain. Pero ipangako ninyo, hindi kayo gagawa ng anumang ingay. Isang pagkakamali lang, at hindi lang sa kalye, ang bagsak ninyo. Tumango sina Lia at Mia, ang takot ay malinaw sa kanilang mga mata. Nakahanap sila ng isang tagapagligtas sa katauhan ni Mang Jose, ngunit kasabay nito, nalaman din nila na pumasok sila sa isang lugar kung saan may mga halimaw na nag-aabang sa bawat sulok. Ang bodega ay naging kanilang munting mundo. Sa umaga ito'y isang bilangguan ng katahimikan. Sa gabi, ito'y isang entablado ng mga pangarap. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang magkapatid ay may isang bagay na inaabangan. Nang gabing iyon, matapos ang muntik na pagkakadiskubre sa kanila, hinintay nilang humupa ang lahat. Nang sigurado ng walang tao, binuksan ni Mang Jose ang pinto at sumilip. Ligtas na. Bulong niya. Si Mia na nanginginig pa rin ay bumalik sa lumang piano. May bagong pag-iingat sa kanyang mga galaw. Ang kanyang mga daliri na minsay nag-aalinlangan ay dahan-dahang dumampi sa mga teklado. Isang himig ang muling umusbong mula sa instrumento. Isang himig na may halong takot, ngunit puno ng pananabik. Kasabay nito si Lia ay nagsimulang kumanta. Ang kanyang boses ay mahina, isang bulong na lumalaban sa katahimikan, isang awit ng pasasalamat at pag-asa na umaling-awngaw sa loob ng kanilang lihim na kanlungan. Ang musika nila ay hindi perpekto, ngunit ito'y totoo. At sa mundong puno ng pagkukunwari ang katotohanan ay isang mahika. Nagkaroon sila ng isang ritual. Sa umaga, habang ang teatro sa itaas nila ay nabubuhay sa mga tunog ng orkestrang nag-e-ensayo sa mga sigaw ng direktor, sa mga yabag ng mga mananayaw, sila ay mananatiling tila mga estatwa sa dilim. Nagtatago sa likod ng mga lumang telon, pinipigilan ang bawat pag-ubo, bawat galaw. Mula sa siwang ng sahig, naririnig nila ang perpektong musika mula sa itaas. Ito ay isang paalala ng mundo kung saan sila gustong mapabilang isang mundong napakalapit, ngunit parang 1,000 milya ang layo. Subalit pagsapit ng gabi ang teatro ay nagiging kanila. Kapag ang huling empleyado ay umuwi na at ang mga ilaw ay pinatay, na si Mang Jose ay darating. Palagi siyang may dalang pagkain, minsan ay tirang kanin at ulam, mula sa kantina minsan ay tinapay at keso. Para kina Lia at Mia ito ay laging isang handaan. Ngunit higit pa sa pagkain, dala ni Mang Jose ang kalinga. Siya ang kanilang lolo, ang kanilang tagapagtanggol. At sa bawat gabi ang bodega ay nagiging kanilang silid-aralan. Tinuturuan ni Mang Jose si Mia na linisin ang mga teklado ng piano. Si Lia naman ay kumakanta ng mga awit na naririnig niya mula sa itaas, at si Mia ay sinusubukang tugtugin ang mga ito sa pandinig. Ang kanilang samahan ay lalong tumibay. Ang kanilang musika
ang naging wika ng kanilang mga kaluluwa, isang paraan upang ipahayag ang lahat ng sakit pangarap at pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Isang gabi, habang naglalakad si Ricardo Legran sa pasilyo papunta sa kanyang opisina, bigla siyang huminto. May narinig siya. Isang napakahinang tunog, isang himig na tila dala ng hangin mula sa ilalim ng lupa. Pamilyar ang melodiya, isang bagay na tila narinig na niya noon sa isang malayong nakaraan. Napailing siya. Guni-guni ko lang siguro, isip niya. Masyado na siyang pagod. Ang pangungulila niya kay Maria ay naglalaro na naman sa kanyang isipan. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad, pilit iwinawaks ang tunog na yon. Ngunit ang himig ay nanatili sa isang sulok ng kanyang isipan, isang misteryong hindi niya maintindihan. Sa ibaba, hindi alam ng magkapatid na ang kanilang lihim na musika ay umabot na sa taong pinakamahalaga sa teatro. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-iensayo, ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi magtatagal. Si Madam Consuelo ay hindi matahimik. Ang narinig niyang ingay ilang gabi na ang nakalipas ay bumabagabag sa kanya. Mayroon siyang kutob na may itinatago ang matandang janitor. Isang gabi, sinadya niyang magpaiwan sa teatro. Nagtago siya sa isang madilim na sulok at hinintay ang pag-alis ng lahat. Gaya ng inaasahan, nakita niya si Mang Jose na may dalang isang supot palihim na naglalakad patungo sa bodega sa ilalim ng entablado. Tahimik siyang sumunod. Nang marating ng matanda ang pinto, kumatok ito sa isang partikular na paraan, isang lihim na hudyat. Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig ni Consuelo ang pagbukas ng pinto at pagkatapos, musika, isang piano at isang boses ng bata. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Sino ang mga batang ito at anong karapatan nilang gamitin ang teatro bilang kanilang palaruan? Dahan-dahan siyang lumapit. Nais niyang sumugod at gumawa ng eskandalo. Ngunit isang mas masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang nangiting mapanlinlang ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa halip na harapin sila, umatras siya pabalik sa dilim. Hawak na niya sila ngayon at gagamitin niya ang lihim na ito para sa isang perpektong pagkakataon, isang pagkakataon upang hindi lamang sila palayasin, kundi upang sila ay durugin at ipahiya sa harap ng lahat. Ang galit niya kay Mang Jose ay napalitan ng isang masamang kasiyahan. Maghihintay siya at sa tamang oras siya mismo ang magbubukas ng kurtina para sa kanilang huling pagtatanghal. Isang gabi ang pagod ay tuluyang bumihag kay Ricardo Legran. Sa bigat ng kanyang mga iniisip, hindi niya namalayang nakatulog siya sa kanyang malambot na silya sa opisina. At sa kanyang pagtulog, ang mga multo ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay walang awang bumalik. Ang panaginip ay nagsimula nang may liwanag at musika. Nakita niya ang kanyang sarili na mas bata pa nakaupo sa paborito niyang upuan sa teatro. Sa entablado, naliligo sa liwanag ng entablado ay si Maria. Ang kanyang buhok ay tila apoy at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. At ang kanyang boses, ang boses niya ay isang himig na kayang magpatigil ng mundo. Kumakanta siya at bawat nota ay tila isang sinulid na humahabi ng isang kwento ng pag-ibig, ang kanilang kwento. Ngumiti si Maria sa kanya mula sa entablado, isang ngiting nagsasabing sila lang ang tao sa buong mundo. Ngunit ang matamis na panaginip ay biglang naging isang bangungot. Ang entablado ay nagdilim. Ang magandang musika ay napalitan ng isang malakas at galit na sigaw. Ang nakatayo na ngayon sa entablado ay hindi si Maria, kundi ang kanyang ama, si Don Enrique Legran, isang lalaking ang puso ay kasing tigas ng marmol na sahig ng kanyang teatro. Hindi siya para sa iyo, Ricardo. Ang sigaw ng matandaang boses ay umalingaw-ngaw sa panaginip ni Ricardo.
Isa siyang hamak na mga awit na walang yaman, isang oportunista na sisirain ang pangalan ng pamilyang ito. Ang eksena ay nagbago. Nasa isang pasilyo na sila ngayon. Nakita niya si Maria na umiiyak kaharap ang kanyang ama. "Pakinggan mo ako, babae." Bulong ng matanda kay Maria, ang boses ay puno ng kamandag. "Kung hindi mo hihiwalayan ang anak ko, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakatapak sa anumang entablado sa buong Pilipinas. Gagawa ako ng kwento. Sasabihin kong ninakawan mo ang teatro. Wawasakin ko ang iyong reputasyon hanggang sa wala nang matira." Nakita ni Ricardo sa kanyang panaginip ang takot sa mga mata ni Maria. Ngunit nakita rin niya ang pagmamatigas nito. "Mahal ko si Ricardo." Sagot ni Maria, nanginginig ngunit buo ang loob. "Hindi ko siya iiwan." Doon ipinakita ng kanyang ama ang huli at pinakamalupit nitong baraha. Lumapit ito kay Maria at bumulong ng isang kasinungalingang kayang dumurog kahit sa pinakamatibay na kaluluwa. "Kung ganoon wala kang pagpipilian," sabi ng matanda. "Sasabihin ko kay Ricardo na may nangyari sa atin, na ikaw mismo ang nangakit sa akin." Ang sakit sa mukha ni Maria ay hindi mailarawan. Ang pagtataksilang kasuklam-suklam na kasinungalingan ay tumusok sa kanya na parang isang punyal. Alam niyang hindi maniniwala si Ricardo sa simula, ngunit alam din niya na ang laso ng pagdududa kapag naitanim na ay kayang sirain kahit ang pinakamatibay na pag-ibig. Ang huling imahe sa panaginip ni Ricardo ay ang likod ni Maria papalayo. Tumatakbo dala-dala ang isang pusong winasak ng isang kasinungalingang hindi niya kayang labanan. Naglaho ito sa dilim at walang anumang sigaw niya ang nakapagpabalik dito. At sa buong panahong iyon, hindi niya alam, hindi man lang niya sumagi sa isip na sa pag-alis ni Maria, dala na nito sa kanyang sinapupunan ang kanilang mga anak. Nagising si Ricardo na humihingal, ang kanyang dibdib ay sumisikip at ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang sakit ng panaginip ay kasing sariwa ng araw na yon nang malaman niyang umalis na si Maria nang walang paalam. Inabot niya ang brotse na hugis bituin na laging nasa kanyang mesa. Pinisil niya ito ng mahigpit na para bang sa pagpisil niya rito ay maibabalik niya ang lahat. Ang pagsisisi ay bumalik na parang isang alon, mas malakas kaysa dati. Bakit hindi niya ito hinanap ng mas maigi? Bakit siya nagpadala sa galit at sakit nang iwan siya nito? Bakit hindi niya nakita ang kasamaan sa likod ng mga mata ng sarili niyang ama? Sa bigat ng kanyang damdamin, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na parangalan ang alaala ni Maria. Isang pangangailangang ipaalam sa mundo, sa kalawakan, kung nasaan man siya, na hindi niya ito kinalimutan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya kahit 10 oras na ng gabi. "Magpatawag ka ng isang pulong bukas ng umaga," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno mang awtoridad. "Gusto kong mag-organisa tayo ng isang espesyal na pagtatanghal, isang gabing parangal, para sa isang mga awit na minsan nang nagbigay buhay sa tanghalang Legran." May isang munting pag-asa na sumibol sa kanyang puso, gaano man ito kaimposible. Umaasa siyang sa pamamagitan ng musikang minsan nilang pinagsaluhan, kahit paano, maririnig siya ni Maria. Umaasa siyang ang mga nota ng kanilang pag-ibig ay maglalakbay at mahahanap siya na saan man siya sa mundong ito. Hindi niya alam na ang sagot sa kanyang mga panalangin ay natutulog lamang ilang palapag sa ilalim niya sa isang madilim na bodega, yakap-yakap ang isa't isa para sa init na matagal nang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Ang balita tungkol sa gabing parangal para sa isang nakalimutang bituin ay mabilis na kumalat sa buong tanghalang Legran. Ngunit walang sino man ang mas naapektuhan ng balitang ito kaysa kay Madame Consuelo. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Ricardo. Si Maria, ang babaeng matagal na niyang kinamumuhian
ang kanyang karibal noon sa entablado at sa puso ni Ricardo. Ang ideya na muling bubuhayin ang alaala ni Maria ay isang insulto sa kanya. Ang kanyang pagkainis ay naging isang mapanganib na galit, at ang galit na iyon ay nangailangan ng mapagbubuntunan. Naalala niya ang 2 batang daga na nagtatago sa ilalim ng kanyang ilong. Ito na ang perpektong pagkakataon. Sisirain niya hindi lang ang mga bata, kundi pati na rin ang anumang bakas ng kabaitan na ipinapakita ng matandang janitor. Isang gabi tulad ng dati, dumaan si Mang Jose sa bodega, dala ang isang maliit na supot ng pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Mula sa dilim ng pasilyo lumabas si Madam Consuelo, kasama si Maestro Gregorio, na tila isang alalay na laging nakasunod. "Magandang gabi, Jose," sabi ni Consuelo. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. "Mukhang may pinapakain kang mga alaga, hindi ba?" Namutla si Mang Jose. Nahuli na siya. "Madam, Maestro, hindi po sa iniisip ninyo." "Talaga ba?" sabi ni Gregorio habang inaagaw ang supot mula sa kamay ng matanda. Binuksan niya ito at inilabas ang 2 piraso ng tinapay. Kawanggawa, Jose, o pagtataksil sa mga patakaran ng teatro. Sinubukan ni Mang Jose na magpaliwanag, ngunit hindi siya pinakinggan. Itinulak siya ni Gregorio sa pader. "Dahil sa katandaan mo, pinalalampas na namin ang iyong mga kapalpakan," sabi ng maestro. "Pero ang magpuslit ng mga pulubi sa loob ng teatro, pwede kitang tanggalin sa trabaho ngayon din." Ang banta ng pagkawala ng trabaho, ang tanging bagay na bumubuhay sa kanya ay nagpangiwi sa mukha ni Mang Jose. Napayuko siya sa pagkatalo. Ngunit hindi pa tapos si Consuelo. Mayroon siyang mas masamang plano. "Huwag mo siyang tanggalin, Gregorio," sabi niya. "May mas maganda akong ideya." Humarap siya sa pinto ng bodega at kumatok ng malakas. "Mga bata, lumabas kayo riyan." Sa loob narinig ni Lia at Mia ang sigaw at ang takot sa boses ni Mang Jose. Niyakap nila ang isa't isa, nanginginig sa takot. Binuksan ni Gregorio ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa 2 bata na tila mga usa na nasilaw sa liwanag ng isang sasakyan. Ngunit sa halip na sigawan sila, isang nakakagimbal ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Gregorio. Lumuhod siya para maging kapantay nila. "Aha, kaya pala kayo nagtatago," sabi niya sa isang boses na pilit pinabait. "Narinig ko kayo kagabi. Magaling kayong kumanta." Nagkatinginan sina Lia at Mia, puno ng pagkalito. "Alam ninyo, pagpapatuloy ng maestro, naghahanap kami ng isang espesyal na bilang para sa aming susunod na palabas. Isang sorpresa. At sa tingin ko, kayo na ang hinahanap ko." Ang takot sa mukha ng magkapatid ay unti-unting napalitan ng isang munting kislap ng pag-asa. "Ti talaga po?" nauutal na tanong ni Lia. "Oo naman," sabi ni Consuelo na nakangiti na rin. "Isipin ninyo kayong 2 sa entablado, sa harap ng lahat ng tao. Hindi ba't iyon ang pangarap ninyo?" Ang mga salita ay tila isang matamis na musika sa kanilang pandinig. Ito na ba yon? Ang pagkakataong hinihintay nila dahil sa kanilang kawalang malay at sa desperasyong makakain at makilala, naniwala sila. Mabilis silang tumango, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Mabuti," sabi ni Gregorio habang tumatayo. "Bukas ng gabi, bago magsimula ang pangunahing pagtatanghal, isasalang ko kayo. Maghanda kayo." Sinubukan ni Mang Jose na magsalita. "Maestro, wag po." Mga bata lang po sila. Isang matalim na tingin mula kay Gregorio ang nagpatahimik sa kanya. Hinila ng maestro si Mang Jose palayo. "At ikaw, matanda," bulong niya ng may bagsik, "kung magkakamali ka at magsusumbong ka kay Ricardo, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho, kundi pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka." Pagkatapos, kinaladkad niya si Mang Jose at ikinulong ito
Sa isang maliit na silid ng mga panlinis, iniwang walang magawa, kundi ang makinig sa paghahanda para sa kapahamakang sasapitin ng dalawang batang itinuring na niyang mga apo. Naiwan sina Lia at Mia sa bodega, ang kanilang mga puso ay tumatalon sa tuwa at pananabik. Hindi nila nakita ang masamang ngiti sa mga labi ni Gregorio at Consuelo habang papalayo ang mga ito sa pasilyo. Magiging masaya ito, sabi ni Consuelo. Hindi lang masaya, sagot ni Gregorio. Ito ang magiging pinakanakakahiyang sandali ng kanilang buhay. Ang bitag ay handa na, at ang dalawang inosenteng bata na ang tanging pangarap ay kumanta para sa isang piraso ng tinapay ay masayang naglalakad patungo rito, walang kamalay-malay, sa kalupitang nag-aabang sa kanila sa ilalim ng maningning ngunit mapanlinlang na mga ilaw ng entablado. Dumating ang gabi ng pagtatanghal. Ang tanghalang Legran ay puno ng mga taong nabibilang sa alta sosyedad ng Maynila. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang bulungan ng mga nag-uusap. Sa backstage ang tensyon ay ramdam na ramdam, ngunit para kina Lia at Mia, ito'y isang tensyon na dulot ng pananabik. Inilabas sila ni Maestro Gregorio mula sa bodega. Sa unang pagkakataon, hindi na sila kailangang magtago. Ngunit habang naglalakad sila sa pasilyo, napansin ni Lia ang mga kakaibang tingin at ngisi ng ilang musikero na kanilang nadadaanan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit iwinaksi niya ito. Ito na ang pagkakataon namin, sabi niya sa sarili. Nakatayo sila ngayon sa gilid ng entablado sa likod ng makapal at pulang-pulang kurtina. Naririnig nila ang ugong ng mga manonood. Ang puso ni Mia ay dumadagundong na parang tambol. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lia. Lia, natatakot ako. Bulong niya. Kaya natin to. Sagot ni Lia, hinigpitan din ng hawak. Isipin mo na lang si Mama. Para sa kanya to. Lumapit si Maestro Gregorio sa kanila, isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Handa na ba ang mga bago nating bituin? Tumango ang magkapatid. Mabuti, sabi niya. Kapag tinawag ko kayo, lumabas kayo at pumunta sa gitna. Huwag kayong mahiya. Pagkatapos lumabas si Maestro Gregorio sa entablado. Ang mga ilaw ay bahagyang dumilim. Tumahimik ang mga manonood. Mga ginoo at ginang. Simula ng maestro, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong teatro. Bago natin simulan ang opisyal na programa ngayong gabi, meron kaming isang pambihirang sorpresa. Isang di inaasahang talento na natuklasan namin mula sa mga lansangan. Ilang mahihinang tawanan ang narinig mula sa mga manonood. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang kambal na mang-aawit. Ang kurtina ay dahan-dahang bumukas. Ang nakakasilaw na liwanag ay tumama sa magkapatid. Saglit silang napatigil na silaw at nabigla sa dami ng taong nakatingin sa kanila. Ang mga mukha sa ibaba ay tila isang dagat ng mga anino, ngunit ang kanilang mga bulungan at mapanghusgang tingin ay malinaw na nararamdaman. Naglakad sila papunta sa gitna, gaya ng sinabi ng maestro. Ang kanilang maruruming damit at payat na pangangatawan ay isang malaking kontras sa karangyaan ng entablado. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Sino yan? Parang mga pulubi. Ito ba'y isang komedya? Hindi nila pinansin ang mga ito. Nakita ni Mia ang grand piano kung saan nakaupo si Madam Consuelo na may mapanuyang ngiti. Lumapit si Mia dito, nanginginig ang mga kamay. Si Lia naman ay huminga ng malalim, hinarap ang mga manonood at hinawakan ang kanyang brooche sa ilalim ng damit. Kakantahin po namin ang kanta ng aming ina. Sabi ni Lia, ang kanyang boses ay maliit ngunit malinaw. Tumingin siya kay Mia. Tumango ang kapatid. Itinaas ni Mia ang kanyang mga kamay, handa nang tumipa sa piano. Huminga ng malalim si Lia, handa nang ilabas ang unang nota ng awit na paulit-ulit nilang inensayo sa dilim.
Ngunit bago pa man may lumabas na tunog, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas. At pagkatapos, splash! Isang balde ng malamig at maruming tubig ang bumuhos mula sa itaas direkta sa kanila. Ang biglaang lamig ay tila isang sampal. Ang tubig ay tumulo mula sa kanilang mga buhok, pumasok sa kanilang mga mata, at bumasa sa kanilang mga damit hanggang sa buto. Saglit na katahimikan. At pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ng halakhakan. Ang buong teatro ay umaling-awngaw sa tawa, isang tawang malupit, walang awa, at puno ng pangungutya. Ang mga musikero sa orkestra ay tumatawa. Si Madam Consuelo ay nagtakip ng bibig na tila nagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Si Maestro Gregorio ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sukdulang kasiyahan. Nakatayo lang sina Lia at Mia sa gitna ng entablado, basang-basa, nanginginig at nalilito. Ang pananabik ay naging kahihiyan. Ang pangarap ay naging isang bangungot. Tumingin si Lia sa kapatid. Nakatakip ang mga kamay ni Mia sa kanyang mukha. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat hagulgol. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay nawawala sa dagundong ng tawanan ng mga manunood. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Lia. Ang sakit ay mas matindi pa sa lamig ng tubig. Nabigo siya. Hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid. Dinala niya ito rito sa gitna ng mga halimaw para lamang pagtawanan. Yumuko siya, hinayaang takpan ng basang buhok ang kanyang mukha. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa maruming tubig sa kanyang pisngi. Wala na siyang lakas, wala nang natira. Ngunit sa gitna ng pinakamalakas na alon ng halakhakan, sa sandali ng kanilang sukdulang pagkadurog, isang boses ang biglang pumunit sa hangin. Isang boses na puno ng kapangyarihan at galit na tila kayang magpayanig sa pundasyon ng teatro. Tigilan niyo yan. Ang tawanan ay biglang namatay na, para bang pinutol ng isang matalim na kutsilyo. Ang lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Mula sa gitnang pasilyo ng bulwagan, mabilis na naglalakad patungo sa entablado si Ricardo Legrand. Ang kanyang mukha ay madilim na parang isang paparating na bagyo, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na hindi pa nakikita ng sinuman sa teatro. Ang pagdating ni Ricardo Legrand ay tila isang kulog na biglang kumidlat sa loob ng teatro. Ang halakhakan ay naging isang biglaang katahimikan, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na ingay. Bawat mata ay nakatuon sa kanya habang mabilis siyang umakyat sa entablado. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at puno ng galit. Ang unang nakita niya ay ang kanyang mga anak, kahit hindi pa niya alam na nakatayo sa gitna nanginginig, basang-basa at nalulunod sa kahihiyan. Isang kirot ang biglang kumurot sa kanyang puso, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Walang sinumang bata ang nararapat sa ganitong uri ng kalupitan. Walang pag-aalinlangan, hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ibinalot ito sa magkapatid. Ang damit ay halos lumamon sa kanilang maliliit na katawan, ngunit dala nito ang init at ang amoy ng seguridad na matagal na nilang hindi naramdaman. Pagkatapos hinarap niya ang mga taong nasa entablado. Ang kanyang mga mata, madilim at puno ng bagsik, ay unang tumama kay Maestro Gregorio. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Namutla si Maestro Gregorio. Sinubukan niyang ngumiti. Ginoong Legrand, isang sorpresa, isang maliit na biro lamang para pasayahin ang mga manunood. Biro ulit ni Ricardo, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Tinatawag mong biro ang pagbuhos ng maruming tubig
sa dalawang bata sa harap ng daan-daang tao. Sumingit si Madam Consuelo, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Ricardo, pakiusap. Sila'y mga batang lansangan lamang na pumasok nang walang pahintulot. Dinudungisan nila ang entablado. Ang salitang dinudungisan ang lalong nagsindi sa galit ni Ricardo. Ngunit sa halip na sumigaw, huminga siya ng malalim at lumingon sa magkapatid. Lumuhod siya. Sa harap nila isang bagay na ikinagulat ng lahat. Sa unang pagkakataon, may isang taong bumaba sa kanilang antas para tingnan sila ng diretso sa mata. "Anong pangalan ninyo?" Tanong niya. Ang kanyang boses ngayon ay malumanay. "Lia po." "At siya po si Mia." Sagot ni Lia nanginginig pa rin. "Bakit ninyo gustong kumanta dito, Lia?" Huminga ng malalim si Lia. Sa kabila ng takot, sinabi niya ang katotohanan. "Dahil po, kung kakanta kami, baka po may magbigay sa amin ng kahit kapirasong tinapay." Ang simpleng mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Ricardo na parang 1,000 karayom. Ang gutom, iyon lang ang dahilan. Ang lahat ng ito, ang kanilang tapang, ang kanilang kahihiyan, ay para lamang sa pagkain. Isang matinding awa at galit ang naghalo sa kanyang dibdib. Tumayo siyang muli at hinarap ang buong teatro. "Narinig ninyo yon," sigaw niya. "Hindi sila narito para manggulo. Narito sila dahil sila'y nagugutom." Tumingin siya sa kanyang orkestra, sa mga manonood, sa bawat isang mukha na tumawa kanina. "At anong ginawa ninyo? Pinagtawanan ninyo sila. Ipinahiya ninyo sila. Kayo ang dumi sa teatro na ito, hindi sila." Bumaling siya pabalik sa magkapatid. "Sinabi ninyong gusto ninyong kumanta," sabi niya. "Kung ganoon kakanta kayo." "Ano?" Bulalas ni Maestro Gregorio. "Pero Ginoo, isa itong kabaliwan, hindi sila marunong." Isang matalim na tingin mula kay Ricardo ang nagpatahimik sa kanya. Kakanta sila kaya, mariing ulit ni Ricardo, at sasabayan sila ng buong orkestra. Pagkatapos tumingin siya kay Gregorio. "Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling na maestro? Sa syudad gawin mo ang trabaho mo." Walang nagawa si Gregorio, kundi ang tumango ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo at pagkapahiya. Muling hinarap ni Ricardo ang magkapatid. "Huwag kayong matakot," sabi niya. "Kantahin ninyo ang gusto ninyong kantahin. Para sa inyo ang entabladong ito ngayong gabi." Nagkatinginan sina Lia at Mia. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga salita ng estrangherong ito ay nagbigay sa kanila ng isang lakas na hindi nila inaasahan. Ang kahihiyan ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Tumango si Lia. Hinawakan niya ang kamay ni Mia at dinala ito sa harap. Huminga sila nang malalim ipinikit ang kanilang mga mata at hinayaan ang lahat ng ingay sa paligid na maglaho. At pagkatapos, nagsimulang kumanta si Lia. Isang boses ang lumabas, isang boses na maliit, ngunit malinaw nanginginig sa simula. Ngunit puno ng isang emosyon na hindi kayang pekein. Ito ang tinig ng kalungkutan ng pagkawala ng pakikibaka. Kasunod nito ang boses ni Mia. Mas mataas, mas malambing, ngunit may parehong bigat ng damdamin. Nang magtagpo ang kanilang mga tinig, isang perpektong harmonya ang nabuo. Isang harmoniyang hindi natututunan sa mga paaralan ng musika. Ito ay isang harmoniyang isinilang mula sa magkasamang pagtitiis at walang hanggang pagmamahalan ng magkapatid. Ang kanilang kanta ay simple isang uyayi na madalas kantahin ng kanilang ina, ngunit sa kanilang mga boses ito'y naging isang makapangyarihang awit ng kaligtasan. Ang buong teatro ay napuno ng kanilang musika. Ang mga manunood na kanina'y tumatawa ay ngayoy nakatitig hindi makapaniwala. Ang mga musikero na kanina'y nangungutya ay dahan-dahang itinaas ang kanilang mga instrumento at sinimulang sabayan ang himig ginagabayan ng kanilang mga puso. Ngunit walang sino man ang mas tinamaan kaysa kay Ricardo Legrand. Sa unang nota pa lamang nanigas siya. Ang himig, pamilyar. Ang paraan ng pagbigkas ng mga salita. Ang maliit na vibrato sa dulo ng bawat linya
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Imposible. Iisang tao lang ang kumakanta ng ganyan. Iisang tao lang ang may ganyang kaluluwa sa kanyang boses, Maria. Ang kanyang tingin ay napako sa maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng kwelyo ng damit ni Lia ang brotse. Ang brotse na hugis bituin. Ang brotse na siya mismo ang nagbigay kay Maria. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang mundo sa paligid niya ay tila naglaho. Ang buhok na mamula-mula ang boses na yon at ang bituin. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakagimbal na katotohanan. Nang matapos ang kanta, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa teatro. Ngunit ang katahimikang yon ay binasag ng isang nanginginig na tanong mula kay Ricardo. Lumapit siya sa kanila, ang kanyang muka ay isang maskara ng pag-asa at takot. Ang inyong ina, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Anong pangalan ng inyong ina? Tumingala si Lia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit may pagtataka. Sa isang mahinang tinig na narinig ng buong teatro, sumagot siya. Ang pangalan po niya ay Maria. Ang pangalang Maria ay umalingaw-ngaw sa buong teatro na parang isang putok ng baril. Para kay Ricardo Legrand, ito'y isang salitang bumasag sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Napaatras siya ng isang hakbang na para bang sinuntok sa sikmura. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Maria, ulit niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang panumpa, isang pagkilala sa isang katotohanang matagal nang nawala. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang mga manonood ay naguguluhan. Ang mga musikero ay nagtitinginan. Ngunit si Maestro Gregorio at Madam Consuelo ay nagsimulang makaramdam ng isang matinding takot. Isang takot na mas malala pa sa pagkapahiya. Nakita nila ang reaksyon ni Ricardo. May mali. Isang bagay na napakalaki ang malapit ng mabunyag. Ang buong mundo ni Ricardo ay umikot. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang baha. Ang buhok ni Maria na kasing kulay ng apoy, ang mga mata nitong kasing lalim ng gabi, at ang boses nitong kayang magpagaling at magwasak. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nasa harap niya, nahahati sa dalawang maliliit at nanginginig na nilalang. Ang kanyang tingin ay napako sa brotse ni Lia. Ang bituin, ang simbolo ng kanilang mga pangarap. Sa wakas, ang katotohanang pilit niyang iwinawaksi ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi ito pagkakataon lamang. Hindi ito guni-guni. Ito ay tadhana. Isang malupit ngunit makapangyarihang tadhana. Sa harap ng daan-daang katao, sa ilalim ng maningning na mga ilaw, ng entabladong minsan ng naging mundo nila ni Maria, ang makapangyarihang si Ricardo Legrand ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa sahig na may mahinang kalabog, isang tunog ng pagsuko at pagtanggap. Ang buong teatro ay napuno ng gulat na mga bulungan. Itinaas ni Ricardo ang kanyang nanginginig na mga kamay at marahang hinawakan ang mga pisngi ni Lia at Mia. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, mga luhang matagal na niyang hindi pinakawalan. Ako. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit, pagsisisi at isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Ako, ang inyong ama. Ang mga salitang yon ay isang bombang sumabog sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Lia at Mia. Pagkalito, takot, hindi paniniwala. Ang estrangherong ito na nagligtas sa kanila, ang may-ari ng buong lugar na ito, ang kanilang ama. Paano? Ang bulungan ng mga manonood ay naging isang malakas na ugong. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga kamay ay napunta sa mga bibig. Ang eskandalo ay kumalat na parang apoy.
Sa entablado si Maestro Gregorio at Madam Consuelo ay namutla na parang mga multo. Ang kanilang mga mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga batang lansangan na kanilang nilapastangan ang mga daga na kanilang ipinahiya ay mga anak pala ng taong nagmamay-ari ng kanilang mga karera ng kanilang mga buhay. Si Consuelo, na laging mayabang, ay napaatras hanggang sa sumandal siya sa piano na para bang iyon na lamang ang kumakapit sa kanya para hindi bumagsak. Si Gregorio naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Tapos na sila. Alam niya, dahan-dahang tumayo si Ricardo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay may bagong liwanag, isang liwanag ng determinasyon. Humarap siya sa 2 taong nagdulot ng pagdurusa sa kanyang mga anak. Ang kanyang boses na kanina'y basag ay ngayon ay matatag at malamig na parang bakal. Kayong 2, sabi niya itinuturo sina Gregorio at Consuelo. Hindi ninyo lang ipinahiya ang 2 inosenteng bata. Nilapastangan ninyo ang sarili kong dugo. Ginoong Legran. Pip, patawad. Hindi po namin alam. Nauutal na, sabi ni Gregorio, ang kanyang pagmamataas ay ganap ng naglaho. Hindi alam. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Kahit pa hindi ko sila anak ang ginawa ninyo, ay kasuklam-suklam. Walang lugar ang kalupitan sa entabladong ito. Walang lugar ang mga tulad ninyo sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim at ibinigay ang kanyang hatol. Gregorio, tanggal ka na sa trabaho. Consuelo, tanggal ka na rin. At lahat ng musikero na tumawa at nangutya sa aking mga anak, tanggal na rin kayo. Ayoko nang makita ang mga pagmumukha ninyo sa teatro ko kailanman. Ang kanyang mga salita ay pinal at hindi matitinag. Pagkatapos ang kanyang atensyon ay bumalik sa kanyang mga anak. Ang galit sa kanyang mukha ay naglaho na palitan ng isang lambing at pagkaawang walang kapantay. Nakikita pa rin niya ang pagkalito sa kanilang mga mata. Lumapit siya sa kanila at muling lumuhod. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay. Alam kong naguguluhan kayo, sabi niya sa mahinang boses. Marami tayong kailangang pag-usapan. Ngunit sa ngayon, isa lang ang kailangan ninyong malaman. Tumingin siya ng diretso sa kanilang mga mata, ang kanyang kaluluwa ay nakalantad para kanilang makita. Uuwi na tayo, sabi niya. Halika kayo mga anak ko, uuwi na tayo sa bahay. At sa harap ng lahat, sa gitna ng katahimikan at gulat ng buong Maynila, niyakap ni Ricardo Legran ang kanyang 2 nawawalang anak. Ang yakap na yon, isang yakap na pinagkaitan sa kanila ng panahon ng kasinungalingan at ng kamatayan, ang naging simula ng kanilang bagong buhay. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa siwang ng malalaking bintana, naglalaro sa ibabaw ng malambot at puting-puting kumot. Dahan-dahang iminulat ni Mia ang kanyang mga mata. Sa isang saglit nalito siya. Nasaan siya? Ang kisame ay mataas at puti, hindi ang maruming bubong ng isang eskinita o ang maalikabok na sulok ng isang bodega. Ang hangin ay mabango, hindi amoy basura o ulan. Umupo siya. Nakasuot siya ng isang malambot na pantulog na seda. Sa tabi niya mahimbing na natutulog si Lia. Ang mukha nito ay payapa sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Napakalambot ng kama na para siyang nakalutang sa mga ulap. Ito ba ay panaginip? Kung oo, ayaw na niyang magising. Gising ka na pala! Isang boses ang pumutol sa katahimikan. Sa may pintuan nakatayo si Ricardo, may daladalang isang tray. Hindi na niya suot ang kanyang marangyang Amerikana. Nakasuot lamang siya ng simpleng damit pambahay, ngunit sa mga mata ni Lia at Mia, siya pa rin ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Nagising si Lia sa tunog ng boses. Pareho silang napatingin kay Ricardo, may halong pagkamangha at kaunting takot. Ang lahat ng nangyari kagabi ay bumalik sa kanila na parang isang alon. Ang kahihiya ng musika,
ang mga luha, at ang nakakagulat na pag-amin. Ama, ang salita ay bago at kakaiba sa kanilang pandinig. Ngumiti si Ricardo, isang nangiting may halong kaba at pag-aalangan. Nagdala ako ng almusal, sabi niya. Ipinatong niya ang tray sa isang maliit na mesa. Doon ay may mainit na tsokolate, tinapay, itlog at prutas. Isang piging na hindi nila sukat akalain. Salamat po. Halos pabulong na, sabi ni Lia. Umupo si Ricardo sa isang silya malapit sa kanila. May isang katahimikang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng mga damdamin at mga salitang kailangang sabihin. Alam ko, marami kayong tanong. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay mahina. At sasagutin ko ang lahat ng iyon sa tamang panahon. Pero sa ngayon, tumingin siya sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit at pagmamahal na kayang tumunaw kahit ng yelo. Gusto ko lang sabihin na, patawad. Nalito ang magkapatid. Para saan po? Tanong ni Mia. Patawad dahil wala ako. Sabi ni Ricardo, isang luha ang muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Patawad dahil hindi ko kayo nahanap. Patawad dahil hinayaan kong maranasan ninyo ang lahat ng hirap. Kung alam ko lang na nandyan kayo. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa halip na matakot si Lia at Mia, ay nakaramdam ng isang bagay na kakaiba. Awa. Nakita nila sa harap nila, hindi ang makapangyarihang may-ari ng teatro, kundi isang amang nawalan isang taong nasasaktan tulad nila. Si Lia na laging matapang ang unang gumalaw. Bumaba siya sa kama, lumapit kay Ricardo, at sa isang kilos na ikinagulat nilang lahat, niyakap niya ang binti nito. Sumunod si Mia. Niyakap nila ang kanilang ama, at sa unang pagkakataon, naramdaman nilang kumpleto sila. Matapos ang kanilang emosyonal na agahan, ipinasyal sila ni Ricardo sa kabuuan ng dambuhalang mansyon. Ipinakita niya sa kanila ang hardin ng silid-aklatan na mas malaki pa sa lahat ng lugar na tinirhan nila, at sa wakas, dinala niya sila sa isang silid na puno ng musika. Sa gitna ng silid ay may isang nagniningning na itim na grand piano. Sa mga pader may mga litrato. Karamihan sa mga ito ay mga litrato ng isang pamilyar na babae, isang babaeng may buhok na kulay apoy at ngiting kayang magpainit ng puso. Ang inyong ina, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Si Maria. Ikinuwento niya sa kanila ang lahat. Ang kanilang pag-iibigan sa teatro, ang mga pangarap na kanilang binuo, at ang kasamaang naghiwalay sa kanila. Ikinuwento niya kung paano niya ito hinanap ng maraming taon, ngunit nabigo. Siya ang pinakamagaling na mang-aawit na nakilala ko, sabi ni Ricardo, at ipinamana niya sa inyo ang kanyang talento. Tumingin siya sa magkapatid. Ipinamana niya sa akin ang pinakamahalagang regalo kayong dalawa. Lumapit si Mia sa piano, halos hindi makapaniwala. Hinaplos niya ang makinis na mga teklado. Umupo siya at sa tulong ng alaala, sinimulan niyang tugtugin ang awit ng kanilang ina. Sa pagkakataong ito, ang tunog ay hindi na piyok o wala sa tono. Ito ay malinaw, mayaman at puno ng damdamin. Tumayo si Lia sa tabi niya at nagsimulang kumanta. Ang kanyang boses na hindi na nanginginig sa takot o lamig ay lumipad sa buong silid, isang tinig ng isang anghel na nagbabalik. Naupo si Ricardo sa isang silya at nakinig. Ang musika ng kanyang asawa na inaawit ng kanyang mga anak sa loob ng kanyang tahanan. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi naglaho, ngunit sa unang pagkakataon, nabalutan ito ng isang bagong damdamin, pag-asa. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng paghilom at ng isang kaligayahang matagal na niyang inakalang hindi na niya muling mararamdaman. Ang umaga ay natapos na may musika.
Ang kwento ni Lia at Mia ay hindi nagtapos sa entablado ng tanghalang Legran. Doon pa lamang ito nagsimula. Mula sa madilim at malamig na mga eskinita ng Maynila, natagpuan nila hindi lamang ang isang ama at isang tahanan, kundi ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga tinig na minsay ginamit para lamang mabuhay ay ngayon ay gagamitin na para magbigay ng inspirasyon. Ang lamig ng mga bituin ay napalitan na ng init ng isang tahanan at ang anino ng kahapon ay nagbigay daan sa isang maningning na umaga. Ang unang linggo sa mansyon ng mga Legran ay parang isang panaginip. Ang bawat araw ay isang pagtuklas ang lambot ng mga carpet sa ilalim ng kanilang mga paa, ang init ng tubig sa shower na tila walang katapusan at ang pagkakaroon ng 3 beses na masasarap na pagkain sa isang araw, isang karangyaang hindi nila sukat akalain. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ang panaginip, ay unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Ang paraiso ay nagsimulang magpakita ng sarili nitong mga rehas. Para kay Mia ang mga anino ng nakaraan ay mahirap takasan. Sa gabi ang kanyang mga panaginip ay dinadalaw ng lamig ng eskinita at ng nakakabinging tawanan sa entablado. Madalas siyang magising na sumisigaw basang-basa ng pawis, hinahanap ang yakap ni Lia. Kahit sa liwanag ng araw ang bawat malakas na tunog isang pinto, na bumagsak isang kubyertos na nahulog ay nagpapadala sa kanya ng panginginig. Mayroon siyang isang lihim na ugali. Nagtatago siya ng mga piraso ng tinapay sa ilalim ng kanyang unan. Ang takot na muling magutom ay nakatanim ng malalim sa kanyang kaluluwa. Para naman kay Lia ang hamon ay iba. Siya ang laging tagapagtanggol, ang mandirigma. Ang buong buhay niya ay isang pakikipaglaban, laban sa gutom, sa lamig sa kalupitan. Ngunit ngayon, wala nang kalaban. Ang kanyang mga kamay na laging handang kumapit at lumaban ay wala nang gagawin. Ang kanyang katapangan ay wala nang silbi sa loob ng mga pader ng mansyon. Para siyang isang sundalong biglang natagpuan ng sarili sa gitna ng kapayapaan, hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang sarili. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang kaligtasan ay nakakabagot. Naramdaman niyang nawawala ang kanyang pagkakakilanlan. Si Ricardo sa kanyang kagustuhang bumawi sa mga nawalang taon ay ginawa ang tanging alam niyang paraan, ang magbigay. Ibinuhos niya sa kanila ang lahat ng material na bagay na maibibigay ng pera. Mga mamahaling damit na hindi nila alam kung paano isuot, mga laruang hindi nila alam kung paano laruin, mga pribadong tutor na nagtuturo sa kanila ng mga araling tila mula sa ibang planeta. Isang hapon pumasok si Ricardo sa kanilang silid, ang kanyang muka ay nagniningning sa tuwa. May dala siyang 2 malaking kahon. "Mga anak, may sorpresa ako sa inyo." Binuksan nila ang mga kahon. Sa loob ay may 2 eleganteng bestida na gawa sa seda at puntas at 2 pares ng makintab na sapatos. "Para saan po ito?" tanong ni Lia habang tinitingnan ang damit na tila isang dayuhang bagay. "May isang salo-salo tayong pupuntahan bukas ng gabi," masayang sabi ni Ricardo. "Ipakikilala ko kayo sa ilang mga kaibigan. Gusto kong makita nila kung gaano kaganda ang aking mga anak." Ang nangiti sa mukha ni Mia ay alanganin, ngunit si Lia ay hindi man lang ngumiti. "Ayoko pong isuot yan," sabi niya sa mahinang boses. Ang nangiti ni Ricardo ay bahagyang nawala. "Bakit hindi mo ba gusto pwede tayong pumili ng iba?" "Hindi po yan," sabi ni Lia. Ang kanyang boses ay tumigas. "Ayokong pumunta. Ayoko pong makita ang mga taong yon. Ang mga taong katulad ng mga tumawa sa amin, gusto niyang isigaw, pero hindi niya magawa. Lia, kailangan ninyong matuto." Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahagyang pagkadismaya. "Ito na ang mundo ninyo ngayon. Hindi na kayo pwedeng magtago." Ang mga salitang "ito na ang mundo ninyo ngayon" ay tumama kay Lia na parang isang sampal. "Pero hindi ito ang mundong pinili ko." Sigaw niya. Ang kanyang mga pinipigilang damdamin ay biglang sumabog. "Mas gugustuhin ko pa ang eskinita
kaysa sa magarbong kulungang ito. Doon malinaw kung sino ang kaaway. Dito hindi ko na alam kung sino ako. Nabigla si Ricardo sa biglaang pagsabog ng galit. Anong sinasabi mo? Ibinibigay ko sa inyo ang lahat. Hindi po namin kailangan ng lahat. Sagot ni Leah, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan namin. Napahinto siya, hindi sigurado kung ano nga ba ang kailangan niya. Sa gitna ng tensyon si Mia, na tahimik lang sa isang sulok, ay nagsimulang humikbi. Ang sigawan ay nagbalik sa kanya ng mga alaala ng mga taong sumisigaw sa kanila sa kalye. Ang pag-iyak ni Mia ang nagpatahimik sa kanilang dalawa. Natauhan si Ricardo. Nakita niya ang takot sa mukha ni Mia at ang sakit sa mukha ni Leah. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Sinusubukan niyang punan ang kanilang mga buhay ng mga bagay sa halip na subukang unawain ang mga sugat sa kanilang mga puso. Lumapit siya kay Leah, hindi bilang isang makapangyarihang ama, kundi bilang isang taong nagsisikap umunawa. Patawad anak, sabi niya sa malumanay na boses. Patawarin mo ako, hindi ko naiintindihan. Umupo siya sa sahig sa pagitan ng kanyang dalawang anak. Hindi ko alam kung paano maging isang ama. Ang alam ko lang ay kung paano magtrabaho at magbigay ng mga bagay. Tulungan ninyo ako. Turuan ninyo ako kung ano ang kailangan ninyo. Tumingin si Leah sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon nakita niya hindi ang distansya kundi ang kahinaan at ang pag-amin ng pagkakamali. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng awa. Kailangan po namin ng panahon, bulong niya. At ayoko pong makalimutan kung saan kami nanggaling. Iyon po ang nagpatatag sa amin. Tumango si Ricardo, pinipigilan ang sariling mga luha. Naiintindihan ko. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang dalawang anak. Ang gintong hawla ay hindi pa rin nawawala, ngunit sa gabing iyon, isang pinto ang nagbukas, isang pinto, hindi palabas kundi paloob, patungo sa isang pag-uunawaan na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na maibibigay ng mundo. Natutunan nila ang kanilang unang aral bilang isang pamilya. Ang paghilom ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay na kailangan nilang tahakin ng magkakasama. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Ricardo na huwag na silang piliting dumalo sa malaking salo-salo. Sa halip, pumili siya ng isang mas maliit at mas pribadong pagtitipon, isang hapunan sa bahay ng isa sa kanyang pinakatiwalang mga kasosyo sa negosyo, si Don Mariano. Ito'y isang mas ligtas na kapaligiran. Naisip niya isang paraan upang dahan-dahang ipakilala ang kanyang mga anak sa mundong dapat nilang kalakihan. Sa gabing iyon, pinili ni Leah at Mia ang kanilang isusuot, dalawang simpleng bestida na mas komportable sila, hindi ang mga magagarang damit na binili ni Ricardo. Habang inaayusan sila ng isang katulong, kitang-kita ang kaba sa kanilang mga mukha. Paano kung ayaw nila sa atin? Tanong ni Mia habang pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang damit. Hindi mahalaga kung gusto nila tayo o hindi. Sagot ni Leah, hinawakan ng kamay ng kapatid. Ang mahalaga, magkasama tayo. At kasama natin si Papa. Ang salitang Papa ay lumabas ng natural mula sa kanyang bibig at nagbigay ito sa kanila ng kakaibang lakas. Pagdating nila sa mansyon ni Don Mariano, sinalubong sila ng marangyang tanawin. Mga kumikinang na chandelier, mga waiter na may dalang mga tray ng pagkain at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamahahal na damit at alahas. Agad na napunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Ang balita tungkol sa mga nawawalang anak ni Legrand ay kumalat na parang apoy sa kanilang sirkulo. Ang mga ngiti ay magalang, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Ang mga bulungan ay nagsimula kaagad mahina, ngunit kasing talim ng mga bubog. Sila na ba yon? Kawawa naman si Ricardo, mukhang totoo nga. Tingnan mo sila, parang mga takot na daga. Halatang hindi sanay sa ganitong lugar. Naramdaman ni Leah at Mia ang bawat tingin, narinig ang bawat bulong.
Automatiko silang napahawak ng mahigpit sa kamay ni Ricardo. Naramdaman ni Ricardo ang kanilang takot at hinigpitan din niya ang hawak sa kanila. "Huwag ninyong pansinin," bulong niya. "Nandito ako." Ngunit may isang tao sa pagtitipon na hindi kontento sa mga bulungan lamang. Si Isabel, isang malayong pinsan ni Ricardo na laging may inggit sa kanyang yaman at posisyon. Siya ang tipo ng babae na nakakahanap ng kasiyahan sa pagbagsak ng iba. Nakita niya ang mga bata hindi bilang pamilya, kundi bilang isang kahinaan, isang mantsa sa pangalan ng mga Legrand. Nilapitan niya sila, isang pekeng ng ngiting matamis ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Ricardo Hijo, sa wakas, nakita na rin namin sila," sabi niya. Ang kanyang boses ay tumutulo sa huwad na pagmamalasakit. Tiningnan niya ang mga bata mula ulo hanggang paa. Kamukhang kamukha nga sila ni Maria. Sayang at ganyan ang sinapit niya. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang ina ay nagdulot ng kirot sa puso ni Ricardo, ngunit nanatili siyang kalmado. "Isabel, ito sina Lia at Mia ang aking mga anak." Siyempre mga anak mo," sabi ni Isabel na may bahagyang diin sa salitang anak. Pagkatapos lumingon siya sa mga bata. "Narinig ko, mga bata, na napakagaling ninyong kumanta. Siguro ay namanan ninyo yan. Sa lansangan, marami daw magagaling na mga awit doon. Ang mga salita ay isang direktang sampal. Malinaw ang insulto. Ito ay isang paalala ng kanilang nakaraan, isang paraan upang ipamukha sa kanila na hindi sila nabibilang doon." Namula ang mukha ni Lia sa galit. Hahakbang na sana siya para sumagot, ngunit pinigilan siya ng mahigpit na hawak ni Ricardo. Ngumiti lamang si Ricardo kay Isabel, isang ngiting kasing lamig ng yelo. "Totoo, Isabel, namana nila ang talento ng kanilang ina. At hindi lang talento ang nakuha nila sa kanya. Nakuha rin nila ang kanyang lakas ng loob, isang bagay na hindi nabibili ng pera o nabubura ng mapanirang mga salita." Ang sagot ni Ricardo ay nagpatahimik kay Isabel, ngunit pansamantala lamang. Habang nagpapatuloy ang hapunan, hindi tumigil si Isabel. Palihim niyang ikinakalat ang lason. "Sigurado ka bang mga anak niya talaga?" Bulong niya sa isang grupo. Madali lang gumawa ng kwento. Baka naman naawa lang si Ricardo at ginagamit lang siya ng mga batang iyan. Ang mga bulong ay umabot sa pandinig ni Lia at Mia. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanilang kumpiyansa. Si Mia ay napayuko na lamang sa kanyang upuan, gusto na niyang magtago. Ngunit si Lia, habang nakikita ang sakit sa mukha ng kanyang kapatid at ang pilit na ngiti sa mukha ng kanyang ama, ay nakaramdam ng isang pamilyar na damdamin, galit na nagiging determinasyon. Hindi na siya ang batang umiiyak sa entablado. Hindi na siya ang batang nagtatago sa dilim. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Mia at pagkatapos ay sa kanilang ama. May isang plano na nabuo sa kanyang isipan. Hindi na sila tatakbo. Hindi na sila magtatago. Oras na para harapin ang mga anino. Hindi gamit ang mga kamao, kundi gamit ang tanging sandata na hindi maiaalis sa kanila ni numan ang kanilang mga tinig. Tumayo siya. "Papa," sabi niya sa malinaw at matatag na boses, sapat na para makuha ang atensyon ng mga taong malapit sa kanilang mesa. "Pwede po ba kaming humiram ng entablado ni Don Mariano? May gusto po kaming kantahin." Ang biglaang pagtayo at pagpapahayag ni Lia ay nagdulot ng katahimikan sa kanilang paligid. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Nabigla si Ricardo, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak, isang apoy na minana nito mula kay Maria, isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya kung ano ang kailangang gawin. Tumayo rin siya. "Mariano," tawag niya sa kanyang kaibigan na may-ari ng bahay, "ang aking anak ay may hiling." Si Don Mariano, isang mabait na matanda, ay agad na tumango. "Ang entablado ay sa inyo, mga hija." Ang bulungan ay lalong lumakas.
Ano ang gagawin ng mga batang ito? Magpapahiya na naman ba sila? Si Isabel ay napangisi. Ito na ang hinihintay niya. Ang perpektong pagkakataon para mapatunayan na ang mga bata ay walang lugar sa kanilang mundo. Hinila ni Lia si Mia patayo. Mia, kaya natin to. Bulong niya. Hindi para sa kanila, para sa ating tatlo, para kay Mama. Ang takot sa mga mata ni Mia ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong tapang na hinugot mula sa lakas ng kanyang kapatid. Tumango siya. Naglakad sila patungo sa maliit na entablado sa isang sulok ng silid kung saan may isang magandang piano. Bawat hakbang nila ay sinusundan ng tingin ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila yumuyuko. Ang kanilang mga ulo ay nakataas. Ang kanilang mga likod ay tuwid. Hindi na sila mga basang daga na pinalayas mula sa ulan. Sila na ngayon ay mga anak ni Ricardo Legrand at sila'y narito upang manindigan. Umupo si Mia sa harap ng piano. Ang kanyang mga kamay na minsay nanginginig sa takot ay ngayon ay kalmado at tiyak. Tumingin siya kay Lia at tumango. Humarap si Lia sa mga manonood. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot o pagmamakaawa. Sa halip ang mga ito ay puno ng isang tahimik na kapangyarihan. Hinanap ng kanyang tingin si Isabel sa gitna ng mga tao at tinitigan ito ng diretso isang tahimik na hamon. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Magandang gabi po. Simula niya. Marami po sa inyo ang nagtataka kung sino kami. Marami po kayong naririnig na bulungan. Simple lang po ang sagot. Kami po ang mga anak ng aming ina, si Maria. At kami po ang mga anak ng aming ama, si Ricardo Legrand. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Totoo po. Pagpapatuloy niya, lumaki kami sa lansangan. Naranasan po namin ang gutom. Naranasan po namin ang lamig. At naranasan po naming husgahan ng mga taong hindi man lang kami kilala. Ang kanyang tingin ay muling tumama kay Isabel. Ngunit ang mga karanasang iyon ay hindi po ang aming kahinaan. Iyon po ang nagbigay sa amin ng lakas at iyon po ang nagturo sa aming kumanta mula sa puso. Huminga siya ng malalim. Ang awit na ito ay para sa lahat ng mga taong minsan nang naramdaman na hindi sila nabibilang, para sa aming ina na pilit iwinaksi, at para sa aming ama na hindi sumuko sa paghahanap. Tumingin siya kay Mia at nagsimula ang musika. Hindi ito ang malungkot na oyayi na kinanta nila sa teatro. Ito ay isang bagong kanta. Isang kantang sila mismo ang nagsimulang buuin sa mga gabing tahimik sa kanilang bagong silid. Ang himig ay nagsimula nang may kalungkutan, isang pag-alala sa kanilang nakaraan. Ngunit unti-unti ito ay umakyat. Naging isang awit ng pag-asa ng katatagan at ng pagwawagi. Ang boses ni Lia ay pumailan lang mas malakas at mas buo kaysa dati. Ang bawat nota ay perpekto. Ang bawat salita ay puno ng damdamin. Ang pagtugtog ni Mia sa piano ay hindi na lamang simpleng pagsabay. Ito ay isang pakikipag-usap. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga teklado ng may kumpiyansa at husay. Ang kanilang mga tinig ay nagsama sa isang harmoniyang nakakapangilabot sa ganda. Kinakanta nila ang kanilang kwento, ang sakit, ang pag-asa, ang pagkakadiskubre at ang paghilom. Ang mga bulungan ay tuluyang namatay. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pagkamangha. Ang mga taong kanina'y nagdududa ay ngayon nakatitig na bibighani sa purong talento na kanilang nasasaksihan. Nakita nila hindi ang dalawang batang lansangan, kundi ang dalawang tunay na alagad ng sining. Si Isabel ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Ang kanyang sandata, ang pangungutya ay naging abo sa harap ng nag-aalab na talento
ng magkapatid. Natalo siya. Si Ricardo ay nakatayo sa isang sulok, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o pagsisisi. Ito ay mga luha ng sukdulang pagmamalaki. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi lang ang kanyang mga anak. Nakita niya ang pamana ni Maria. Nakita niya ang hinaharap ng pangalan ng mga Legrand. Nang matapos ang kanta, isang sandali, nang ganap na katahimikan ang naghari. At pagkatapos, isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Si Don Mariano. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong silid ay umalingaw-ngaw sa isang malakas at taos-pusong palakpakan. Hindi ito isang palakpak ng awa, kundi isang palakpak ng paghanga at paggalang. Sa gitna ng entablado, hinawakan ni Lia ang kamay ni Mia at itinaas ito. Ngumiti sila, isang ngiting totoo, maningning at puno ng tagumpay. Hindi na nila kailangan ang pagtanggap ng iba. Sa gabing iyon, sa pamamagitan ng kanilang musika, tinanggap nila ang kanilang mga sarili. Natagpuan nila ang kanilang tunay na lugar, hindi sa lansangan, hindi sa isang mansyon, kundi sa musika na nagbubuklod sa kanila at sa pamilyang kanilang binuo mula sa mga piraso ng isang nasirang nakaraan. Ang kanilang awit ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang.